Unahin ko muna sa inyo, anong pagtataya nyo? Kasi nung wala pang ceasefire, parang posibleng baka tumaas na, no? Yung mga pangunahing bilihin. Wala naman, walang gumalaw sa presyo ng mga bilihin sa supermarket. No? Palengke siguro. Kasi everyday nagde-deliver yan, di ba? Fresh produce, prutas, gulay. So, yun, siguro sa kanila nag-adjust ng kaunti. No? Anyway, staggered naman ang increase ng mga gasoline companies natin, no? Fuel companies. Yun. So linawin lang natin, at this point, wala kayong nakikitang posibleng pagtaas. Diyan sa mga halimbawa, yung mga delata dyan sa mga groceries, mga noodles, mga ganyan, yung nabibili sa grocery. Well, ang mga manufacturers, syempre, nakatabay sila kung anong mangyayari dun sa ceasefire talks, no? Between Israel and Iran, no? Kapag tuloy-tuloy naman ang magandang kanilang usapan at bumaba ang presyo ng gasolina, world prices, no? Ng gasolina, natural, mababa din ang presyo ng benta sa ating gas stations at walang dahilan para mag-adjust ng prices. Kasi parang may, pakipaliwanag lang sa amin, bakit ngayon medyo, sabi mo, posible hindi na nga magtaas kasi nga, depende dun sa kung mag-hold itong ceasefire, no? Kasi may mga old stocks pa rin naman kayo, ano? Of course, lahat ng mga stocks na nasa shelves ng supermarkets ngayon ay nabili na earlier at na-produce, no? Nagawa na earlier, no? So, siyempre, at the current prices, no? So, wala naman dahilan para magtaas at mag-adjust ng prices. Kung 2-3 weeks down the road, tuloy-tuloy, ganun kalaki ang taas, no? 5 pesos per liter ang tinaas ng langis, no? Ng fuel, ng crudo. At natural, kailangan mag-reisip ang mga manufacturers, ano ba? Kailangan ba natin mag-adjust? Mukhang lalalato at hindi pagandang situation, di ba? Pero otherwise, nobody wants to increase prices. Manufacturers don't want to increase prices kung hindi kailangan. Kasi ang hirap naman akyat baba ng presyo ng mga libo-libo produkto, no, sa supermarket. Meron na po ba kayo, Sir Steven, na meron kayong price range ng mga produktong petrolyo na binabantayan kung sakasakali na magpapatuloy na maging unstable nga yung sitwasyon dito sa gitnang silangan? Kumbaga ay prepared na rin kayo na pagka tumaas na naman in the next 3 weeks ng 5 pesos ang presyuhan, ganito ang itataas ng mga, magtataas na rin kami, hindi na pwedeng hindi. Meron po bang gano'n, Sir Steven? Walang ganyan kasi ang nag-decide, no, ay ang management ng manufacturers at hindi retailers. Pag hindi gumalaw ang puhunan namin, hindi kami nagtataas ng presyo. Parehong margins namin, no? So, parehong patong namin sa mga bilihin, no? Ngayon, kung gumalaw at tumaas ang puhunan namin, pasa sa amin ng suppliers, no? Ito yung mga manufacturers at distributors, natural, gagalaw din ang presyo namin sa mga shelves ng supermarket. So, nasa sa manufacturers yan at hindi na sa distributor or retailer. Halimbawa, Steven, kailan kasi nagsabi na kunyari yung mga lata, di ba parang nung una may report na yung mga sardinas, yung manufacturers gusto nilang mag-increase. Posible pa ba yan mangyari? Well, I think kinausap na natin ng DTI at nag-commit ng mga asosyasyon ng sardine manufacturers, no, na hindi sila magtataas ng presyo. I think nag-usap na sila ng DTI. May bala nga daw, pero yun inunahan na ng DTI at ang kinausap at sinabi kung pwedeng huwag munang maggumalaw ang presyo ng bili ng sardina. No? Yung pag ganito bang may mga issue halimbawa sa presyo ng petrolyo, ano ba usually yung scenario lang na usually naapektuhan mga imported ba, mga local products, anong klaseng produkto? Imported, okay? So, when you say imported, buo bang imported yan? O ang raw materials, 80% ay imported. Lahat, sinabi niyo, imported yung lata. At ang lata, hindi lang yung katawan ng lata, no? May tinatawag ng lid, LID. No? Yung pang-seal sa ibabaw, maliit na strip, no? Na pang-seal. Imported din yun. So kaya nga dahil nga umasa tayo na mas mura ang mga gawa sa China or sa iba pang bansa, yung mga ibang pabrika natin ay nagsara, no? Which is not good for employment. And at the same time, not good for us kasi pag may gerang ganyan, may tinatawag na problema sa supply, no? Dahil siyempre, sinara yung mga ibang daanan ng barko, no?
natural, magkaka-supply problem tayo ng raw materials, no? And when that happens, natural, magtataas ang mga manufacturers, and down the road, pati aabot hanggang sa retailers. Maganda pala na magkaroon ng revisit na tayo ang mag-produce ng mga ganitong Mga lokal. Oo, mga lokal. Kakayanin kaya yan, Sir Steven? Since Ito ang problema, nanggaling tayo doon. Tayo nagpa-produce dati, di ba? And then may mga strikes, taas ng kuryente, mas mura sa ibang bansa, no? Like China, no? Yun. So, it takes time to build industries. No? Pero yung ba yung solusyon? Yes. Bigas natin, sibuyas natin, asin natin, puros imported, lahat imported. Yung mga sangkap ng ating production, no, ay imported. So, unless an administration, no, whoever sits as, as leaders of this country, mag-isip ng long term, something beyond their 6-year term, no? Ganun at ganun ang mangyayari sa atin kasi umasa lang tayo sa imported. So, at the mercy tayo nung gera, disruption in terms of transportation, no? Magtaas ang mga barko, magtaas ang trucking, lahat yan. Dagdag sa presyo ng ating mga bilihin. Dagdag mo na yung exchange rate, no? Minsan pag apektado rin tayo. Pero yung isa pa kasi, no, dito naman locally, nung una nag-announce din yung mga grupo ng mga truckers na posible rin silang mag-increase dahil nga kung magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng produktong petrolyo sa world market. May epekto rin yan kung sakali, ano po? Sa transport, oo. Kaya sabi ko nga, unang tatamaan, palengke. Kasi, siyempre, natural, everyday kailangan mag-transport, di ba? Galing lowland, vegetables, highland vegetables, kailangan mag-transport yun. So, tatamaan ka agad, di ba? O, yung tracker, di ba? Yung nag-deliver, di ba? Sa amin, di naman everyday nag-deliver. Maybe ang pinakamadalas, tinapay. 3 times a week, no? O, iba, bottled water, yung mga mas madalas. Pero the rest, hindi naman order ka, good for 1 week siguro, at least, no? Hindi naman pwedeng good for 2 days ang order ng supermarket. Yun nga yung binanggit yung parang ganun din yung tanong ko kanina, Steven, na ano yung posibleng maapektuhan na halimbawa sinasabi mo yung tinapay kasi regular na kailangang i-deliver ng bago, ano? Yung mga itlog, mga ganyan, ano pa ba yung pwedeng baka medyo maapektuhan kung sakali? Well, yung mga ganung fresh produce, yung iba naman depende sa handling and maintenance no, sa tindahan. 7 days. Kapag naman ng 7 days yung mga produktong ganyan, no? Karne. So, ito kakataas lang natin a few days ago, no? Huwag tayo mag-panic. The more we panic, and the more we hoard, we buy more than what we need. Napabilis, napaaga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi, hindi handa manufacturers, hindi handa producers, di ba? So, magdo-double time sila, naubos ang ating bilis. Overtime tayo, dagdag ng production. Tataas lalong cost of production at tataas lalo ang presyo ng bilis. So, relax lang tayo. Let's pray na yung ceasefire ay tuloy-tuloy or mapaganda ang situation, no? And we don't have to act, no? Kung gusto mo manigurado, bumili ka ng dagdag ng 2 days. Kung 7 days ang iyong stock, dagdag ka na ng 2 days. Pero huwag ka magdagdag ng double of what you normally need, no? Kasi lalong hindi nakatulong, nakasama yun. So mula po sa inyong asosasyon, Sir Steven, ang garantiya ay walang magiging pagtaas ng presyo for the next Definitely, ilang linggo wala. po ba ito? Basta hindi magtaas ang puhunan namin. Magtaas ang suppliers namin ng presyo nila, walang dahilan para magtaas kami ng presyo. Yung in relation to that na lang yung pag-monitoring nyo dun sa mga grupo nyo, halimbawa ng mga supermarkets na wala namang nagtataas, namomonitor naman ito ng maayos po. Yeah, well actually, hindi naman namin minomonitor on a daily basis na, nagtaas ba kayo? Sa dami ng produkto namin, di ba? Pero in general, it's a sentiment, feeling. No? Uy, pare, ano na yan? May daily chat siyempre kami, di ba? Pare yan, magigera na, magtataas ng langis, magtataas ng cost of delivery, no? Ng production. Ay, iba magtataas. Hindi, walang ganung usapan, walang ganung sentiment, walang ganung takot, no? Na kailangan magtaas na kami. Kasi, kung pareho naman ang presyo, dala sa amin ng suppliers, eh. Ano ba't kami kailangan magtaas? Pag nagtaas,
ang isang supermarket at walang dahilan para magtaas, siguradong talo na siya sa competition at walang bibili sa kanya. Di ba? Tsaka yung pagsunod rin po doon sa halimbawa sa suggested retail price na itinatakda ng DTI, parang mahigpit naman po yan na na kailangan masundan. Actually, price control yung DTI na SRP na yun. Matagal ko na sinasabi. At hindi kailangan yan. Bakit? Competition keeps us in check. Bawat kanto may tindahan na eh. Ha? May convenience store, may supermarket, may hypermarket, napakarami ng titinda palengke, di ba? So, kung mataas ang presyo mo, palagay mo, hindi madidiscover ng customers mo unless kakaiba yung iyong parking space, kakaiba yung service, di ba? Kakaiba at merong premium. May kakaiba yung iyong ino-offer sa customers, di ba? Otherwise, ba't sila kailangan bumili sa'yo? Daming tinatayong bagong mga tindahan ang mumuna ng benta, di ba? Kumbaga sa iba na lang sila pupunta doon sa mas mura, 'di ba? Oo, may option naman sila. 'Yun ang sinasabi ni Steven no. Oo. Of course, 'di ba? Hindi kailangan mag-isip, lalo na titipid ng tao, 'di ba? Yung mga mayayaman, may kaya, kahit saan naman nila gusto bumili, pwede naman mag-abroad na, pwede silang bumili, 'di ba? Pero yung karamihan ng ating mamamayan, mamimili, kailangan talagang tighten ng belt at mag-isip kung saan sila makakatipid, 'di ba? Pero ang anuhin ko lang, sinabi mo nga na sa ngayon walang pagtataas, depende doon sa manufacturers. Kasi itong inimpose today, this week, is aabot sa 5 pesos yung, medyo malaki yan para sa sa petrolyo. So, may effect ba yan, like sabi mo, 2 weeks, 3 weeks down the road? Pwede pa ba yan maka-apekto? Although sabi, baka next week, rollback na. Baka. Yes, that's why. Or sabihin natin, akyat baba, di ba? It's a management decision ng manufacturers, hindi ng retailers. Like I said, kung hindi sila gagalaw, hindi kami gagalaw. Di ba? Hindi gumalaw ang presyo ng manufacturers or suppliers, hindi rin gagalaw ng presyo. Baga for now, Oo, for now. Oo. Yes. Kaya relax lang tayo, relax lang. Huwag natin unahin at mag-isip ng, naku, tuloy-tuloy na yan, sumali ng US, baka China, sumali din. Ang dami natin iniisip, di ba? Kumbaga, let's wait. Let's wait and then hope that and pray that things get better. World for the sake of the world. Yeah. Sana may rollback next week. Maraming salamat kay Steven Kua, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets. At good morning po sa inyo.